Alimal. Good afternoon to all of you. Sorry kasi hindi ako yung buhok ko hindi pa nakaayos. Pero sana nasa mabuti kayo lahat kalagayan after typhoon period. And I hope you guys have a lovely week na nagdaan. And dito medyo gloomy na yung panahon, papakita ko sa inyo. Look at the skies, guys. So, medyo nakaka-depress na ang panahon. What can we do? So, magwi-winter na kasi. Today is around below 10 degrees na. And it feels like -3 or 3, I think. I think 3. So, I'm not sure. Pero nung lumabas kami ni Bob para mag-grocery, I think it feels like 3. Pero dun sa phone, nakalagay sa weather is 7. So, today, gusto ko sa inyong i-share how much is the grocery here in Amsterdam. Actually, guys, ideal dito sa Amsterdam tumira kasi malalapit lang lahat. Groceries, restaurant. Sabi ko nga sa inyo, from the very beginning, lahat dito, walking distance and walkable. So, wala kang problema dito. Kahit saan dito sa Amsterdam, lahat dito walkable and bikeable. Or, pwede mong i-bike. So, kaya dito namin gusto munang tumira ni Bob sa city. Kasi, alam mo yun, hindi kami problema kung paano. Meron din dito na malapit na train station, na may tram station, bus station. So, everything is convenient kapag nasa Amsterdam kayo. So, I need help, guys, kung magkano ang grocery namin. So guys, hindi ko alam kung magkano na ang grocery sa Pilipinas because I was there like 2020 and now 2025 going to 2026. The inflation is real. So, isa-share ko sa inyo, mag-grocery haul ako together with the price kung magkano yung mga grocery namin dito in a week. This week, eto pa lang yung kailangan namin. So, stay tuned guys kasi gusto ko din malaman kung magkano ito sa Pilipinas. Dahil wala na nga akong alam. So, gusto nyo ako mag-grocery haul and i-compare kaso may problema ako. Hindi ko na alam kung magkano ang price sa Pilipinas. So, kung matutulungan nyo ako, comment down below kung magkano at kung papaano kayo mag-grocery sa Pilipinas. So, stay tuned guys. So guys, kung may maririnig kayong ingay, pasensya na kayo kasi may nagre-renovate sa gilid namin dito mismo sa kinatatayuan ko. So, hindi naman siya concrete, kaya maririnig nyo. So, simulan natin guys ang grocery haul namin this week. Actually, kayo na yung mag-convert. Ang euro ngayon ay 67.50 or 67. So, sa Spersibonen natin, simulan natin dito, o Baguio beans sa inyo, kaya mo, is €2.25 sa 500 grams. Okay? Sa 500. So, susunod naman natin ay spool glands. Ewan ko kung meron ito sa Pilipinas, pero kasi ginagamit namin to sa aming dishwasher. Wala na rin kami niyan. So, ito ay nagkakahalaga ng €1.99 or €2. Sa Rode Auen or Rode Red Onion, 3 pieces siya. 290 grams is €1.09. So, €1.09 or €1.10 times 67.50. Yun yung tatlong onion na red. So, sa citron sap naman or sa onion citron is lemon syrup. Ito, guys. Nagkakahalaga to ng 65 cents. Actually, minsan €1 siya.
Pero ngayon, 65 cents times 67. So, mga nasa 35 or 30 pesos ang isa. Yung fish stick, ito yon. Frozen siya, guys. Ito yon. Nagkakahalaga siya ng €1.45 ang isa times 67 pesos. So, €1.45. Dalawa yung binili ko. So, balik natin. So, aubergine or eggplant, dalawa. Actually, guys, sale to. Nabili lang namin ng 85 cents ang isa, pero ang totoong price nito most of the time is €1.25. Depende sa season ang presyo. Pero kahit sa Pilipinas, 'di ba guys, seasonal din yung price. So, eto, isa ay 85 cents. So, dalawa is €1.70. Pero kapag binili mo siya ng walang bonus or courting or discount is €4.25 actually. €2 pa lang isa niya. So, doon naman tayo sa mackerel or smoked fish. Ito ay per kilo, €11.66 siya. Etong grams na to is parang 1/4 mahigit. Yung kinuha ko is €3.22. So, kayo na din na mag-convert. Kung mahal ba o mura dito. Sa €3.22, sabihin na natin 6, 12, 18, 250, 230 pesos ang 1/4 mahigit na smoked mackerel. Pindacast, ito, this is peanut butter. Actually, hindi ito yung ginagamit namin peanut butter most of the time, pero gagamitin ko to kasi sa satay, tsaka sa kare-kare. Ito yung mas gusto kong ginagamit kasi hindi siya salty at hindi din siya sweet. So, okay lang siya. Pindacast or peanut butter is mura lang to, €1.49 or $1.50. Pero, hindi ko yung nare-recommend na pang spread kasi may mas masarap dyan na parang American spread. Mas okay yun. Kale awen or yellow onion, 3 pieces, 89 cents. Doritos and Cheetos, sale lang namin nabili to guys. Ito yung party packs. So, nagkakahalaga to ng €4, dalawa na. Kasi, mostly, ito ay €3 ang isa. So, nakatipid kami dito ng €2. So, €4 times 67, bahala na kayo mag-compute ulit. So, carnalen is shrimp. So, 100 grams, bumili ako ng peeled na is €3. Biruin nyo, 100 grams dito ay nasa parang 250 pesos na ang shrimp na peeled. Wala nang ulo, wala nang, yun nga, peeled na. And then, surimi stick or crab stick, €1.39. Ito, surimi stick. Knock-flock or garlic, sa 2 piraso, €1.29 or €1.30. Paksoy or pechay, ang lalaki ng paksoy dito, 'di ba? Or yung pechay nila, nagkakahalaga to ng €1.29. So, sa dalawa is €2.58. So, moving forward, Knoppers, ito yung snacks na masarap to guys. Wafer. Cost you €1.59. Sanscan Hova or this one, butter. Pinipili ko dito laging not salted. Kasi ako na mismo mag-a-adjust sa salt. So, €2.39 o €2.40. Lagi silang may botal na 1.01 cents actually, kung makita nyo. So, Cas or cheese,
is, ito yung cheese pang sandwich. So, nagkakahalaga siya ng €2.39. Banan or banan. So, ito pala yung banan. This is, kasi dito by kilo eh. So, this one, hanapin nating mabuti guys. So, hindi ko siya mahanap. Ito ay nagkakahalaga ng €1.35. Mura ngayon. Actually, most of the time, €2 siya. So, Cheetos, nasabi ko na. Pita Brodies. Ito yung pita. White pita. Kung nanonood kayo, lagi kong ginagamit ito. 89 cents sa 10 pieces. Pampiano. What is Pampiano? So guys, ang Pampiano, ito pala yung brand. Corn beef is €4 sa isang ganito. So 6, 12, 18, 24, nasa 250 pesos ang isa nito. Parang Delimundo noon. So kung natatandaan ko pa. And then fresh soup. Ito, pinifreezer namin ni Bob. Bumibili na kami nito, €6, dalawa. So pwede na siyang i-freezer. Soup siya ng Very Dutch or 10 soup. Kung tatanungin nyo kung anong soup yan. Speculoos is €1.89. Hindi to yung branded na Lotus. Ito yung Albert Heijn lang. €1.89. So, ketchup. Hindi kami bumibili ng Heinz. Dati bumibili kami. But this one is €1. So, Carvan. Ito, sale ko din siyang nabili, actually. Ito yung syrup na ginagamit namin sa juice. €4.29 ng isa. So, buy one, take one siya ngayon. Tama ba? So, buy one, take one siya ngayon. €4 and, again, 29 cents or 30 cents. Vanilla syrup. Ito yung ginagamit namin sa coffee, which is Monin. Is €5.50. Mayonnaise, €1.35. Yeah. And then, this Italian pasta cost you some kind of €2.40 ang isa. €2.40, 1 plus 1 siya. So, €2.40 yung dalawa. And then, tonine or tuna. Ito yung in water, €1.35. In sugar or sugar, ito ay 95 cents. So, may additional pa kami actually na, ito pa, Folk Bolen or yung tinapay namin ay €1.99. Ano to? Wheat bread. So, Grillburst, yung pampalaman namin, it's €1.99 din. Ito siya. So, iron or egg, it cost you sa 10 pieces is €3.19. Ano siya, halo-halo na siya na small and medium. Sinasabi nila medium and large. Pero yung ano niya is small, medium, and large. Hover drink. Ito yung laging milk ni Bob, which is €1.39. Tama. Milk din ni Bob to na appropriate sa kanya, lactose-free. €1.39. Tapos yung suka or natural azyme or vinegar, 65 cents. Again, di ako gumagamit ng dato puti kasi mas madali itong bilhin kapag kailangan ko. At nasanay na rin ako dito. Sinas na drinks. Ito, yung parang royal. Gustong-gusto namin ito ni Bob kasi para siya talagang royal. Tapos, hindi siya ganong katamis. Kasama yung deposito kasi kapag ka ngayon bumili ka sa dito, lahat ng nakabote, either plastic bottle, Blick, or kahit anong
drinks na bibilin mo, meron siyang deposito na 20 cents. So, kapag bibilin mo siya, instead na 45 cents lang, magiging total mo is 60 cents. Huwag kayong malito kapag nagbayad na kayo, tapos, dun sa presyo dun sa stante is 45 cents siya, tapos kapag binayaran nyo 60 cents kasi may deposito to at binabalik to kapag gusto nyo ibalik. Pero pwede nyo din tong itapon if you want. So, meron din ako additional dito na strawberry. Mostly Albertine, but may nadaanan ako kanina na strawberry na fresh na nandun lang sa gilid. Pag bumili kayo ng nakagintong box, mostly 10 euros to. So, 3 euros ko lang nabili kanina. And it looks sweet. Maliliit kasi siya, kaya nila binebenta dahil kailangan nila yung malalaking strawberries. Eh ngayon, maliliit siya. So, Pola Berry ko to binili. So, in total, kasama yung mga discounts is, dun sa isa is 68 euro 67. So, magmamat pa ako dito. Nasa 85 euros lahat to. Comment down below kung mahal ang grocery dito sa Netherlands or mura or makakasurvive kayo. Kaya ko to ginawa guys kasi meron akong topic na kung gusto nyong tumira dito sa Netherlands, magkano yung grocery everyday na magagastos nyo. Idea lang to guys, para kung titira kayo dito or mag-move kayo sa Amsterdam or sa Netherlands, ito yung mga pwede nyong bilhin, pwedeng presyo, at kung affordable to or hindi. Guys, kailangan ko yung tulong nyo. So, comment down below kung sa inyo mura ba to or mahal. So, siguro hanggang dito muna tayo. And see you again to my next vlog. Bye-bye guys. Love you.